Ito ang nagustuhan ni Kath kay Alden. Tapos Kath, may tinapos na talaga siya mga kasus, hindi na niya babalikan. Ano kaya ito mga kasembreros? Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong pinost ni Alden sa kanyang Instagram. Nag-post siya mga kasembreros ng verse na Acts chapter 10 verse 43. Napakaganda nito mga kasembreros. Sabi niya, everyone who believes in Him, kay Jesus Christ or kay Lord, receives forgiveness of sins through His name or sa pangalan ni Lord Jesus Christ. Na-observe ko na pagmuni-muni si Alden doon sa Siargao, no? Kasi peaceful, yung environment doon ay talagang palibot no, beach, no? As in nature mga kasembreros. So, crowded man sa mga lugar na sa ibang parte doon, pero mostly ay nature at saka wonderful creations ng Panginoon mga kasembreros ang nandoon sa Siargao nga mga kasembreros. That is why parang napapansin ko ngayon nakapag-share siya ng kanyang mga verses and prayer items na rin mga kasembreros, no? So, nakakatuwa lang isipin kasi may panahon, may time na no, siya Soiti mga kasembreros na mag-post ng about sa kay Lord, no, mga kasembreros and mga Cathinatics. Kasi iba kasi yung iba yung parang impact, iba yung pag ang paligid mo ay pure nature siya. Kumbaga parang natural talaga siya mga kasembreros na kalikasan, no, at saka nilikha ng Panginoon, of course mga kasembreros. Tapos si Kath naman, yung kanyang admin po ay nag-share no ng parang throwback photos ito ni Kath mga kasembreros kanina or kagabi na kung saan ayan naka-white siya dito at parang medyo nene pa si Kath dito, no. Tapos parang yung dalawang pictures dito ay parang nakatali, parang naka pony yung kanyang style mga kasembreros ng kanyang buhok. Tapos yung isa naman ay nakalugay lang siya mga kasembreros, no. So na sobrang parang Koreana, no, na something na itsura dito ni Kath mga kasembreros sa kanyang ayos dito. Sobrang cute lang ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, no. Pero ito po ay throwback post ito kanina or kagabi ng Catherine Luhartz mga kasembreros. Tapos may shinare yung isang dito behind the scene na mahaba siya mga kasembreros 2-minute video ito na eksena ni Nadine at saka ni Alden mga kasembreros sa Love Siargao nga. Parang nasa pier yata sila mga kasembreros, no, at saka parang pagdating ni Nads mga kasembreros. Tapos ay kunwari parang siya dito, parang naglalakad na parang hinahabol na parang hindi siya mapakali. Tapos nandito rin si Colleen Garcia na asawa nga ni Billy Crawford mga kasembreros. So parang yata ito, siguro magkaibigan sila, no, mga kasembreros ni Colleen at saka ni ni Nadine Lustre dito sa sa kanilang serye na Love Siargao mga kasembreros. So mostly kay ito, mostly parang dito sila tape mga kasembreros. Mostly dito ay sina Colleen at saka si Nadine mga kasembreros na eksena ito. So parang si Alden ay hindi gaanong nandito mga kasembreros, no. Mostly pala ito ay kay Nadine at saka yan lang Colleen Garcia mga kasembreros. So naka-brown din dito si dito Nadine mga kasembreros. So pasensya na po, hindi gaanong maano yung quality ng camera, pero nagpapasalamat ako, no, kay Search Freds ba yun na nag-post nito mga kasembreros ng video, parang 2-minute long video ito. Tapos may isang picture dito si Alden na pinost din po, no, actually 3 na mga candid photos. Yung isa dito ay parang group picture sila. Tapos yung isa naman ay solo si Alden, naka-blue na nakaupo sa mesa mga kasembreros, and then yung isa dito ay naka-white siya na long sleeve mga kasembreros na kasama niya dito si ate, no, na naka-orange mga kasembreros. So
Parang ito ay part pa rin of course no, ng kanilang ano doon, mga kasombrero. So dito yung group picture sila, wala akong kakilala na artista. So malamang ay mga ano ito, mga pwedeng cast doon or sa crew ng naman nagtatrabaho doon sa restaurant or sa pinagsistayhan ni na Alden, mga kasombrero, pinagkainan ni na Alden, mga kasombrero. So dito ay parang naka sombrero si Alden, nasa gitna siya no, mga kasombreros, habang may salamin din po si Phenomenal Box Office Cinema King. So siguro mga random ano ito doon, mga random na crew sa isang doon nga sa restaurant or sa pinagkainan or pinag-stayhan nila, mga kasombreros, sa Love Share ko. Kasi parang ano din parang minsan siguro pag free time nila ay iniikot-ikot din nila yung lugar, kakain sila sa ganito, kakain sila sa ganyan, para masulit din nila yung paglilibot-libot doon, mga customers, na tasting some of delicacies na iba-iba no, na venue or iba-iba yung mga restaurants or mga sites, mga customers, na kanilang pinupuntahan. So double purpose no yung kanilang ginagawang ito, mga kasombreros. Tapos yung isa dito, nakaupo lang siya pero meron siyang sombrero. So sabi ito, so Alden Richards again. Ito yung nakalagay dito sa caption niya, mga kasombreros. Tapos may isang foreigner yata yung nasa likod niya, no? Pero ito ay of course part pa rin ng ano doon, para siguro morning breakfast, nag-aantay ng kanyang pagkain dito, mga kasombreros. So parang may bag siya, no? Pero dito nag-cellphone siya, hawak niya yung kanyang cellphone, mga kasombreros, na tinakpan ng konti no, yung ano dito, yung kanyang cellphone. Tapos yung CDO Carne Norte na brand din ni Alden no, na kanyang ini-endorse, mga kasombreros, ay nag-post din pala kanina 4 hours ago. Sabi dito ng CDO niya, nothing beats the comfort of homestyle meals. After a long day, what does your comfort moment look like with CDO homestyle corned beef? Tell us in the comments for a chance to win 1,000 peso cash. So meron pala silang promo dito no, na kapag nag-comment ka doon ng iyong favorite CDO homestyle corned beef, ay may pwede ka manalo ng 1,000, mga kasombreros. Describe what your comfort moment looks like with CDO homestyle corned beef by commenting below. Tapos ang hashtag ay hashtag CDO homestyle meals at hashtag CDO homestyle and Alden. And don't forget to tag CDO. So 5 lucky winners will win 1,000 peso GCash each. Submit your entries until May 15. Yung kanyang yung kanyang extension, mga kasombreros. So kung ngayon ay May 1, so hanggang May 15 ay pwede pa kayong mag-comment doon sa kanilang post, mga kasombreros. So ano nyo lang, hanapin nyo lang sa Facebook ang CDO homestyle corned beef, mga kasombreros. So yun po no. So try nyo comment no, malay nyo po ay manalo po kayo, mga kasombreros, ng 1,000 piso sa inyo pong GCash, mga kasombreros. So talaga promo lang po ito nila hanggang May 15, mga kasombreros. So which is definitely malaking tulong na kung kayo po ayan manalo no. Tapos nag-share si Alden pala no ng kanyang prayer request, mga kasombreros, sa kanyang Instagram account. So ito yung sasabi ko na nakakapag-share na siya ng mga godly activities niya or godly things, mga kasombreros, doon sa Love Siargao nga no. So nakaka-bless at nakakatuwa naman, mga kasombreros, itong pag-shoot nila doon, kasi extra bonus na lang yung napakaganda talaga ng lugar, mga kasombreros. Sabi niya dito, Dear God, thank you for the overwhelming joy that floods my heart, a gift from your boundless love and grace. I'm so grateful that in your presence I can experience massive joy today. Grabe no?
So, inulit-ulit na si Joy nyo, parang naalala si Joy. Lifting my spirit and filling every moment with your light. As Psalm 16 verse 11 declares, you make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Grabe no, ang ganda ng verse nito. Please help me to dwell in your presence all day, letting your joy overflow and chase away any shadows of doubt or weariness. May this joy radiate to those around me, drawing them closer to you. Guide my thoughts and steps so that I'll live fully in the delight of you, of knowing you. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden, no? Talagang full of joy, no? Talagang si Joy, si Joy and Ethan, mga kasembreros sa Hello Love Again and Hello Love Goodbye. So, napuno nga ng joy. So, tayo rin po ay punong-puno ng joy, no? Kapag masaya si Alden, kapag burden naman siya, burden din tayo bilang fans niya, mga kasembreros. Because we can feel his experiences as well, mga kasembreros. Kasi nga, bilang mga ultimo na fan ay ramdam natin, no, kung ano yung estado din ng kanyang puso, mga kasembreros. Tapos ayun ang gusto ni Alden, or ang gusto ni Kath kay Alden. So ito yun, no, nag-post kasi ang isang ano ba yan, nakalimutan ko kasi yung ano nag-post ito yung isang fan na sabi niya, napansin niya yung paa ni Alden na sobrang puti. Na sabi niya dito, grabe, no, ang puti ng paa ni Alden, hiyang-hiya naman yung paa ko, sabing ganoon dun sa may comment. Nakalimutan ko lang i-screenshot, no, pero yun nga, no, finocus niya dito yung picture ni Alden na naka-chinelas lang siya. So of course naka-shorts lang siya, mga kasembreros. So nakita yung paa na sobrang puti, mga kasembreros, na sobrang linis. So isa ito sa mga nagustuhan ni Kath sa kay Alden, I like your feet, sabing ganoon. Doon sa kanilang compliment battle sa Mega Magazine, mga kasembreros, no, during promo ng Hello Love Again. So doon sa kanilang parang compliment battle, I like your teeth, I like your smile, I like your eyes, I like your feet, no. Tapos sabi ni Alden, feet? Sus Maria Joseph, ikaw na yata nakagusto sa feet. So sabing gano'n. Nalala ko talaga to kasi nag-post yung isang admin kagabi na yun nga, no, parang hindi siya admin, parang fan lang siya na nandoon din po sa Love Siargao. Sabi niya, sobrang puti at linis ng paa ni Alden. Yang hiya naman ako. Yang hiya naman yung paa ko, sabing gano'n. Nung nag-comment nga, mga kasembreros, no, sa paa niya Alden, mga kasembreros. So definitely, no, kasi maputi siya, tapos of course, mayaman pa, hindi nakakaapak sa putik, mga kasembreros. So talagang malinis kung malinis, no? Malinis sila sa katawan, mga kasembreros, kasi puhunan nila ang kanilang and syempre, no, sa tao na rin syempre na malinis. Talagang naging detalyado ako, no? Pero kidding aside, mga kasembreros, ayun po siya. Tapos yung isa sa mga major items natin, may tinapos na sikat, no? Talagang hindi na niya babalikan. Ito yung sinabi ng isang fan dito. Noong nagpunta si Kath sa Bhutan, sabi ni Jane Riego 23 hours ago, Catherine Bernardo went back to Bhutan na para bang dito nagsimula, dito ko na tinatapos. So yun nga, no, tinapos na, sinara na ni Kath, mga kasembreros, yung kanyang relationship. Matagal na naman, no, kaya Daniel Padilla, mga kasembreros. So yung pahiwatig niya na ito ay maliban sa, pero may nag-comment na parang dati ay gusto daw ni Alden din pumunta ng Bhutan at saka ni Kath, mga hindi ko kasi nasama yung video pero pag nahanap ko yon, so i-relay ko rin po sa inyo, mga kasembreros, yung time na parang gusto ng Kath din na pumunta ng Bhutan pero hindi na natuloy, mga kasembreros, no, si Kath na lang. So yun yung parang dito, pero ang point dito ni ni Jane Riego ay parang nag-umpisa. Okay. So, nag-umpisa, pinakaunang teleserye na major role kasi ito, no, ni Kath, mga kasembreros, yung Princess and I, if I'm not mistaken. Tapos, nung, so, Kathnel days na ito, no, ito yung sasabi niya ito, dito nagsimula yung kanilang tambalan, mga kasembreros. Tapos, tinapos na niya when she just went to Bhutan, mga kasembreros nga, no.
the other weeks. So, parang ito yung pinupunto niya pala dito na Kathniel Days dito nagsimula, tapos dito ko rin tatapusin. So, parang ganoon yung sinasabi dito niya dito ni Jane Riego, which is definitely totoo. At saka matagal na naman mga kasembreros na sinara ni Kath na from the moment na yung 2023 na sinara niya mga kasembreros no, nung nag-post siya sa kanyang Instagram ay yun na yun no, kumbaga parang nagpatawad siya, yes no, pero not to the point na babalikan pa yung tao kasi nga ay sinara na yung chapter na na yun mga kasembreros with DJ or Daniel Padilla, and naka-move on na naman sila no, si Daniel Padilla of course no, meron ng Kyla Estrada, tapos siya ay single slash may Mayor Mark Alcala daw na wala namang pruweba at saka wala namang official na inaamin mga kasembreros no. So yun po siya. Tapos next item natin, ang cute ng fan dito na isa no, naispatan niya doon si Alden sa Siargao, tapos grabing sobrang kilig ni ate nung makita niya si Alden mga kasembreros, na kung saan ay parang nasa likod lang niya siya, parang ilang meters lang away from her mga kasembreros si Alden. So habang binibidyohan niya ay parang hindi niya mapigilan yung kanyang kilig no. Mga kasembreros, ang cute lang ng reaction ni baby girl mga kasembreros. So talagang parang may karugtong ito na video na kung saan niya isa dito ay parang nasa isang sila, may isang video rin dito na parang nasa isang venue lang din sila at that time mga kasus, pero magkaiba ng owners or magkaibang tao ang nag-video mga kasembreros. So yun po no, pero yun isang venue, ibang anggulo, ibang tao. So parang ganoon siya mga kasembreros yung nangyari dito no, na kung saan ay talagang dinudumog at hindi maalis-alis yung camera yung camera ng bawat gustong kuhaan si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros, kasi nga ay mahal talaga siya ng mga iba kasi yung madaling lapitan, approachable, friendly mga kasembreros. So kapag ikaw naman ay hindi approachable, hindi friendly, ay mailap no ang tao at ang camera of course sa iyo. So unlike kay Alden na maliban sa famous ay napakabait at approachable niya mga kasembreros. Tapos may isa pang video dito mga kasembreros na si Alden din po ay naispatan from afar no. Dito ay nakaupo lang si Alden, tapos may of course may mga staff ng Love Siargao cast mga kasembreros. So grabe, nakadikit kahit saan na lang na anggulo no mga kasus, pero nakakatuwa yung ganito kasi na-excite tayo lalo mga kasembreros. Alright, so yun lang sa ating Kathleen items no. Replay ko tong ibang videos na papakinggan ninyo mga kasembreros na sobrang kulit lang at nakakatuwa at nakaka-good vibes. So tapos ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Sobrang ganda ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Bahay ng Panalangin. Medyo mahaba po ito, babasahin ko na lang mga kasembreros. Napakaganda po nito. Luke chapter 19 verses 45 hanggang 46, no, dalawang verses lang siya. Jesus went into the house of God, sa simbahan daw ng mga tao. He made those live who were buying and selling there. He said to them, "It is written, my house is a house of prayer." So bahay ng panalangin no mga kasembreros, but you have made it a place of robbers. So grabe no, yung mga tao kasi dito, no, alam natin yung storya, ay ginawang sugalan, ginawang palitan ng mga items, ng mga produkto, may ginawang panindahan, ginawang market, parang binaboy nila in short mga kasembreros yung bahay-sambahan or bahay na panalanginan mga kasembreros. So parang
yung pagbebenta pala at saka pagsusugal of course no, sa tapat ng simbahan or sa loob ng simbahan, lalong-lalo na ay masama pala yun no, mga kasembreros. So yung market ay dapat may pwesto yan sila no, na hindi doon sa mismong simbahan, mga kasembreros. So talagang galit no si Lord Jesus Christ, mga kasas. Parang first time ito na talagang 'di ba, talagang binalibag no, pinataob ni Lord Jesus Christ yung mga tax collectors, yung mga papapalit ng pera, yung mga nagsusugal, yung mga may mga hayop pa silang binebenta or nagpapalitan ng mga produkto and so on. So parang first time natin na ito yung ginawa ni Lord. Kasi dapat ito yung sasabi natin na talagang napakalaga po ng panalangin at ng tamang pangunawa at understand sa isang bagay. Kasi kunwari ito, lugar ito ng panalanginan. So ginawa niyong ganito. So because siguro walang pangunawa yung mga tao na about sa prayer or about sa panalangin, about sa salita ng Diyos. So kung kaya nandun sila. No? Kasi kung alam nila na masama pala yon, na ito po ay bahay panalanginan, so tapos ginawa pa rin na, so masama na rin yun, mga kasi masama pa rin yun. Pero kapag may understanding sila na dapat hindi tayo dyan kasi house of prayer yan, no? So dapat ay ganoon po ang kanilang ginawa. Imagine walking to a place of worship meant for reflection and connection only to find it overrun with greed and corruption. So grabe no, overrun by greed and corruption. Kasi yung iba dito, sugal, basta hindi siya kaya-aya talaga, mga kasembreros, sa harapan ng Diyos yung ginagawa ng mga tao dito sa bahay panambahan or bahay simbahan para sa Diyos, mga kasembreros. How would you feel? What would you do? Jesus takes action against those who are using the temple for their own selfish gains rather than honoring its sacred purpose and in this powerful verse. So, imbis na parang naghari kasi ang kasakiman dito at saka yun nga, sabi niya dito ay kasakiman at selfish gains, mga kasunod na gusto ng tao na kumita, magkapera, pero hindi na inisip na banal, no, sacred yung bahay panambahan na iyon, mga kasembreros. Jesus' act of cleansing the temple symbolizes the importance of maintaining purity and sincerity in our worship and spiritual practices. We must be vigilant in guarding against anything that seeks to distort or distract us from our faith and values, just as he drove out those who defiled the temple. So, may mga bagay, di ba, sa buhay natin na nakaka-distract. Kunwari, mag-pray tayo, tapos may nag-iya sa atin na pumunta sa ganito, or gawin to, or kumain to, or ganito siya. So, let's say, sa simbahan yun, nakaset ng schedule mo na ganito dapat ang gagawin. May prayer meeting, for example, may fasting, or may gawain sa simbahan para sa Diyos. Pero mas inuna mo yung gala, mas inuna mo yung mga kasiyahan or leisure, mga kasembreros. So, nagkakasala po tayo dun sa part na iyon, mga kasembreros. So, kung kaya dapat ay maging mapagmatsyag, no? Maging firm tayo sa ating pananampalataya. Yun din kasi ang problema sa tao, no? Kapag, kunwari, matagal na sila sa pagiging Kristiyano, 10 years, 20 years na silang Christian, no? They read the Bible, they pray to God, pero pag dumating na yung mga temptations, ay nag-give in pa rin sila, na mas priority pa rin nila yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Yung paggala, okay din yun no? Yung gumala ka or magkaroon ka ng kasiyahan and so on, mga kasus, okay lang po yun. Pero ang masama lang dito kapag tayo po ay alam yun, kapag tayo po ay inuuna natin yung mga bagay na yun na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos over doon sa mga bagay na hindi nakakalugod sa harapan. Parang tayo mo na dapat na makipag-meet sa Diyos Pero ang ginawa mo ay inuna mo pa yon, mga kasembreros, na dapat ay yung schedule mo ay para sa Diyos, mga kasembreros. So doon na po tayo nagkakasala. So ito po ay reminder talaga sa atin, mga kasembreros, no? It prompts us to ask ourselves, are we truly honoring the sacred spaces in our lives, or have we allowed greed and corruption to creep in? We can ensure that our worship remains pure, authentic, and meaningful by following Jesus' example and actively cleansing our temples of any impurities. So yung temples natin, hindi lang siya yung simbahan na physical na structure, yung mga simento, for example, or simbahan itself. Yung ating buhay, no? Yung ating sarili, yung ating katawan, mga kasembreros, ay templo din po ng Holy Spirit. That is why it's also important to honor Him with our actions using our
body, and ourselves. Honoring God in our worship practices involves approaching Him with reverence, humility, and sincerity. So, dapat pag lumalapit tayo sa Diyos, merong we offer Him the highest reverence, the highest respect and honor, mga kasembers. Kasi we are talking to the God of the universe, the God of the heavens and the earth, the one who created the heavens and the earth, the ultimate. Siya yung Diyos, siya yung lumikha sa atin. So, parang di ba yung tao kapag sikat na sikat or very influential, may power tsaka position sa gobyerno, kapag lumapit siya, talagang tayo po ay napapayuko, no? Talagang tayo po ay yumuyuko, parang we feel honored, no? Tsaka ginagalang natin sila, no? So, mas lalo na po sa Diyos ng mga Diyos at sa Hari ng mga Hari, mga customers, because Diyos siya, no? Kung yung mga tao nga lang na may posisyon ay talagang ginagalang natin, how much more yung ating Diyos na ating manilikha, mga kasembreros. We should also cleanse our hearts and motives when we come before the Lord. Just as Jesus overturned the tables of the money changers in the temple. So our worship should be free of any distractions, impurities, or selfish agendas. We demonstrate our respect and devotion to God by focusing on giving Him the honor and glory that He deserves. So, parang kung meron tayong kung meron tayong ginagalang sa mundong ito, mas lalo na ang Diyos, mga kasembres, na bigyan natin ng pinakamataas na luwalhati, no? Kasi nga Diyos natin siya, mga kasembres. Additionally, honoring God in our worship practices means prioritizing spiritual authenticity over outward displays. So yun, hindi lang dapat siya pagkitang tao na andyan si pastor, andyan si father, andyan si church leader, andyan si ganito, ganyan. So tapos pag wala na, back to basic at saka back to normal na naman yung ginagawa mong masama, mga kasembreros. So hindi dapat ganoon. Authentic dapat siya kasi nakita ng Diyos yung ating puso at ang ating ginagawa, hayag man yan or sikreto nating ginagawa, mga kasembreros. God desires worship that comes from a genuine heart rather than empty rituals or performances. So kung kaya yung mga tradisyon sa simbahan, let's say yung mga yung sinakulo na yung parang tuwing Semana Santa, yung iba pag nagpapapako pa nga talaga sa krus, no? Yung iba talaga sinasaktan yung sarili, pinapalo-palo ang likod. Ritual lang po yun, mga kasembreros, no? Kung nakaugalian lang. Pero alam niyo bang insulto yun sa Diyos kasi only Jesus Christ is worthy, no? I'm saying this no with respect naman at saka love, no? I'm not condemning. So, I'm just sharing the truth in love and humility and respect, mga kasembreros. So, yun. Kasi kung deserving ng tao or worthy ang tao na ipako sa krus, no, parusahan sa kanilang kasalanan, hindi dapat hindi na dumaba si Lord Jesus Christ, no? Para, alam niyo, magpako sa krus, no? Kasi siya lang yung anak ng Diyos, no? Siya lang yung katangitang anak ng Diyos na walang kasalanan, no? Talagang isinilang siya from God the Father. Therefore, wala siyang bahid ng mansya at kasalanan talaga, mga kasembreros, kahit na isang kusing, mga kasembreros. So kung kaya yung ginagawa nila ay insulto po yun sa Diyos, no? Insulto po yun kay Lord Jesus Christ, mga kasembreros. So kung ito yung sasabi dito na genuine heart, no? Kahit na pako ka pa dyan sa krus ka sa tuwing Semana Santa, tapos lasinggero ka naman after ng Semana Santa, or yung wala ka namang panahon sa Biblia tuwing normal days, or parang irresponsible ka naman sa iyong pamilya at saka hindi naman magna-ugali mo, no? Parang genuine heart pa rin, mga kasembreros, at saka faithful ka everyday, no? Hindi mo na kailangan ng mga ritual, hindi mo na kailangan ng mga saktan ang sarili mo physically, no, mga kasembreros, kasi ang mahalaga dito ay genuine heart at saka pagsunod talaga sa Panginoon. We should strive to worship Him in spirit and in truth, offering our prayers and service with sincerity and integrity. When we approach God in this way, our worship becomes a pleasing aroma to Him, reflecting our deep love and reverence for His divine presence. Honoring God in our worship practices ultimately means acknowledging His holiness, majesty, and sovereignty. We should exalt Him or His name above all else, giving Him the highest place in our hearts and lives. So, equivalent kasi nito, mga kasembreros, priority, no? Priority, ibig sabihin, may mga trabaho man tayo sa ating bahay, sa workplace, sa eskwelahan, pero meron tayong panahon pa rin sa pagbibiblia, sa panalangin, and so on, mga kasembreros. Magluluto tayo, maglinis,
gagawin natin yung mga daily stuff natin, yung mga daily agenda natin. But of course, meron talagang panahon sa pagbibibliya at panalangin mga kasembreros. So priority natin siya na, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to us as well. So ganoon po siya mga kasembreros. Alright, so ayun lang po sa ating Word of God ha. No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at galit tayo mga kasembreros sa hindi pagsamba, no, at saka hindi paggalang sa mga gawain ng Panginoon, especially no sa lugar ng panalangin or bahay na panalanginan mga kasembreros, ang simbahan. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.